Kabanata 1106. Sa paningin ng matipunong lalaki, ang kanyang malaking bakas ng kamay ay napunit sa kawalan dahil sa suntok na ito, at isang marka ng kamao na parang bituin na ulan ang sumugod patungo sa kanya na parang kidlat. Puff! Umubo siya ng dugo habang lumilipad siya sa lupa, nag-iwan ng malalim na marka. Gayunpaman, wala talagang pakialam si Zephyr. Diretso siyang lumipad sa ere at naglaho. Gayunpaman, napanganga ang lahat nang makita nilang nawawala si Zephyr mabangis. Nakakakilabot. Ang banal na kapangyarihan ay parang isang bilangguan. Ang matipunong lalaki, na gumapang palabas ng malalim na hukay, ay nakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan niya, ngunit may bakas ng kaligtasan sa kanyang mga mata. Kung ikukumpara sa iba, mas alam niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng suntok na kanyang naranasan. Sa pag-aakalang makakaligtas pa rin siya, hindi niya maiwasang manginig sa nawala na anyo ni Zephyr. Dalangin niya sa kanyang puso na sana'y hindi na niya muling makilala ang sumpa na ito sa buong buhay niya. Level 10 Space. Sa sandaling ito, kasabay ng pagsasanib ng ikawalong espasyo at ikasyam na espasyo, ang enerhiya sa kalangitan at lupa ay hindi lamang hindi naging matatag, kundi naging mas marahas din. Isang manipis na sinag ng Diyos na parang seda ang makikita sa lahat ng dako, na agad na tumatagos sa katawan ng isang sinaunang nilalang. Isang grabo na kasing laki ng palad ang dumurog sa isang lalaki at nadurog sa giniling na karne. Isang dahon ng damo ang umiindayog kasabay ng hangin, ngunit malinaw na kaya nitong maglabas ng pokos na kasentala ng espada. Isang banal na ilog ang walang katapusang damaloy, ngunit biglang nilamon ang lupain na 12-dosenang milya ang layo. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay sa lahat ng kakilakilabot ng espasyo sa ikasampung antas. Swoosh! Kung tungkol naman sa matipunong disipulo, walang pakialam si Zephyr. Sa kanyang palagay, isa lamang itong maliit na aksidente. Kaya naman, hindi niya inisip ang taong ito. Gayunpaman, may natutuhan din si Zephyr mula rito. Ang suntok kanina lang, ipinakita ko lang ang epekto ng fist focus, pero ang true energy na ito ay hindi gaanong naipakita, at karamihan dito ay kapangyarihan lamang ng isang high-level martial artist. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng orihinal na katawan ay madaling tumagos ng kalahating hakbang patungo sa spirit. Hindi ito dahil kampante si Zephyr, kundi dahil medyo nagulat siya sa kakilakilabot na kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan. Ang lawa ng mga dragon ay naglalaman ng napakaraming enerhiya. Bagamat karamihan dito ay nasipsip na ng matandang si Wang Zhao, ang natitira ay sapat na para sumabog ang mga tao. Normal lang na magbago ang katawan mo. Magaan na sabi ng Nine Netherbird. Gayunpaman, ang suntok ngayon ay talagang higit pa sa inaasahan ng Nine Netherbird. Kahit na ang kanyang katawan ay lubhang kakilakilabot, hindi ito makakarating sa ganoong antas. Halimaw talaga si Zephyr. Ang tagal na nating umuusad. Natatandaan mo pa ba? Matapos tumakbo ng halos 50 kilometro, walang magawang hinailan ni Zephyr ang Nine Netherbird sa kanyang balikat. Ang pagsasanib ng ikawalong espasyo at ikasyam na espasyo ay lumikha ng ikasampung espasyo. Kaya, maraming bagay na orihinal na kabilang sa ikawalong espasyo at ikasyam na espasyo ang nagbago. Kahit hindi nito binago ang posisyon nito, sumailalim ito sa isang mahalagang pagbabago. Ang katawan ng Nine Netherbird ay malamang na nasa espasyo sa ikasyam na antas. Gayunpaman, dahil sa pagbabago ng espasyo at posisyon, lubhang nahirapang mahanap ang katawan nito. Kabanata 1107. Huwag kang magmadali. Hinahanap ko yan, di ba? Sus Mariosep, kapag nakuha ko na ang katawan ko, susunugan ko ang mga inapo mo isa-isa para gawing tuyong karne at ipapakain sa mga aso. Patuloy na nagmumura ang Nine Netherbird. Malinaw na sa pagkakataong ito, ang lumikha ng espasyo sa ikasampung antas at ang mga inapo ng walang hanggang matandang magnanakaw, si Nine Netherbird, ay labis na nagalit. Sa harap ng pagkayamot ng Nine Netherbird, natural na tumigil sa pagsasalita si Zephyr. Ang ikasampung antas ay nagsasama-sama pa rin sa sandaling ito. Natural, maraming pagbabago ang mahirap hanapin. Bukod dito, kahit na ang katawan ng Nine Netherbird ay umiiral sa ikasyam na antas, napakahirap damhin ang pagkakaroon ng katawan nito, lalo na ang ikasampung antas. Bagamat mas mapanganib ang espasyo sa ikasampung antas kaysa sa ibang espasyo,
Ang mga benepisyong may dudulot nito sa espasyo sa ika-10 antas ay talagang pambihira. Sa lugar na ito, lahat ng uri ng espiritual na kayamanan ay makikita kahit saan. Hanggat mayroon kang lakas, tiyak na makakakuha ka ng isang hindi maisip na kayamanan sa labas ng mundo. Swoosh! Habang naghahanap si Zephyr ng impormasyon tungkol sa pisikal na katawan ng Nine Netherbird, isang tunog ang biglang sumiklab sa kalangitan at lumipad palabas. Isa itong kahangahangang bagay na naglalabas ng sinag na kulay cyan. Halos kasing laki ito ng kamao, ngunit naglalaman ito ng isang sinaunang aura, na may hindi mabilang na magagandang disenyo. Ang mga pattern na ito ay napakasinaunang. Hulihin mo. Nang makita ng Nine Netherbird ang bagay na ito, biglang lumitaw ang gulat sa mukha nito at sumigaw ito ng malakas. Anong problema? Sa ibabaw ng kawalan, mayroong mahigit 10,000 sinag ng liwanag na pabalik-balik. Siyempre, karamihan nito ay ang nakakatakot na nakakapangilabot na liwanag na nabuo mula sa pagtitipon ng enerhiya. Kung madali itong mahawakan, agad itong magiging sapat upang punatin ang isang tao. Gayunpaman, may ilan sa mga ito na sinauna at mahiwagang mga bagay. Ang ilan sa mga kamangha-manghang bagay na ito ay mukhang mga pilyong bato, ngunit sa katotohanan, mayroong isang walang kapantay na espiritual na enerhiya na nakatago sa loob ng mga ito. Ang ilan sa mga ito ay mga banal na bagay na nakapagpaunlad na ng katalinuhan. Matapos kainin ang mga ito, kayang itaas ng isang tao ang sarili niyang lakas sa isang kamangha-manghang antas. Mayroon pang ang walang kapantay na mga banal na gamot na sapat upang mapalago ang mga buto at kalamnan ng isang tao. Ang ilan ay banal na pinong sandata. Gayunpaman, napakaliit ng posibilidad na lumitaw ang mga matatalas na sandatang ito. Kahit na lumitaw ang mga ito, agad silang maglalaho. Kung wala ang ganap na kapangyarihan, hindi nila ito pananggahasang hawakan. Ang Immortal Secret Land ay nilikha ng Immortal Emperor ng panahon ng dinastiya, kaya ang mga banal na sandatang ito ay matagal nang naging psychic at marami sa mga ito ay umunlad na sa mga pangalawang banal na artifact. Ang mga pangalawang banal na artipaktong ito ay katulad ng cetro ng soberano na inagaw ni Zephyr mula sa mga kamay ni Yun Tianjing, ngunit mas malakas pa ang mga ito. Ang sinag na inilalabas nila ay walang kapantay ang talas. Ang ganitong uri ng talas ay mas nakakatakot pa kaysa sa matatalas na ilaw sa paligid. Kaya nitong durugan ang isang eksperto kahit sa layong 1 kilometro. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit naging mausisa si Zephyr tungkol sa paghiling sa kanya ng Nine Netherbird na kunin ang Cyan Divine na bagay. Ito ay isang banal na bato ng pinagmulan, isang bihirang banal na bato ng pinagmulan. Maaaring wala itong silbi sa iyo, ngunit ito ay lubos na kapakipakinabang sa akin. Sa madaling salita, mayroon itong lahat ng uri ng benepisyo para sa anumang mababangas na hayop, banal na mga hayop, at lahat ng uri ng kakaibang nilalang. Kung mayroon ako nito, kapag natagpuan ko ang aking pisikal na katawan at sumanib dito, ang epekto ay tataas ng ilang beses. Sa puntong ito, ang boses ng Nine Netherbird ay lalong naging sabik. Kabanata 1108. Swoosh! Dahil sa paliwanag ng Nine Netherbird, hindi nang ahas si Zephyr na maging pabaya at mabilis itong hinabol. Bagamat napakabilis ng Origin Stone na ito, naunawaan ni Zephyr ang Mark of the Wind War. Dahil sa pag-unawa sa Mark of the Wind War, naabot na ni Zephyr ang isang bagong antas ng paggamit ng flash na ito. Sa oras na ito, naunawaan na niya ang 50% ng flash shining. Kalahati ng pangunawa. Kumpara noong una siyang pumasok sa Immortal Secret Land, tumaas ito ng 20%. Ito rin ang epekto ng Mark of the Wind War, kaya nang gamitin niya ito, para siyang isang enerhiya ng liwanag, mabilis na hinabol ang Origin Divine Stone. Palakpak. Habang gumagalaw ang palad, ang mga sinag ng kumikinang na liwanag ay lumabas mula sa Origin Divine Stone. Ang patong na ito ng kinang ay nagpakita ng isang kakilakilabot na puwersa at nagsimulang mapunit patungo sa palad ni Zephyr na parang kaya nitong punatin ang lahat. Emph. Pakiramdam na kalahati ng tunay na enerhiya sa kanyang palad ay napunit sa isang iglap, hindi napigilan ni Zephyr ang mapasinghap. Hindi niya inaasahan na ang kapangyarihang natipon sa Divine Stone of Origin ay magiging ganito kahanga-hanga. Gayunpaman,
Hindi siya tumigil kahit na kalahati ng kanyang tunay na enerhiya ay napunit na. Sa sandaling ito, naabot na ng kanyang katawan ang limitasyon nito. Dahil sa pagpipino ng Flood Dragon Pool, ang kanyang katawan ay mahigit 10 beses na mas malakas kaysa dati. Pinigilan niya ito gamit ang kanyang palad. Bitek. Habang tumataas ang lakas sa kanyang palad, ang enerhiya sa Divine Stone of Origin ay agad na nadurog. Sa sumunod na sandali, nakuha niya ang Divine Stone of Origin. Magaling yan. Gamit ang Divine Stone of Origin na ito, kahit na matagal na akong nahiwalay sa aking pisikal na katawan, kapag sumanib na ako rito, mababawi ko ang malaking bahagi ng aking lakas. Tuwang-tuwa ang tunog ng Nine Netherbird. Nararamdaman ni Zephyr ang pananabik ng Nine Netherbird, kaya't natuwa rin siya. Ang Nine Netherbird ay lalong lumalakas, na hindi naman nakakasama sa kanya. Inilahad niya ang palad niya. Sa sandaling ito, ang Divine Stone of Origin ay tuluyang nalantad. Dahil sa pagkapunit ng enerhiya sa labas, ang Divine Stone of Origin ay mas maliit kaysa dati. Umiikot ito sa kanyang palad, at may berdeng ilaw na sumisikat, na mukhang lalong kaakit-akit. Samantala, sa oras na ito, ang Divine Stone of Origin na ito ay nawalan na ng resistensya, masunuring umiikot sa palad ni Zephyr. Hindi ko inaasahan na isa pala itong Divine Stone of Origin. Junior Sister Fan, mukhang maganda ang swerte natin. Bigla na lang, isang kamay ang dahan-daang nagunat. Tila mabagal ngunit sa totoo lang ay nagmamadali, dala ang isang malakas na momentum, bigla itong humawak patungo sa Divine Stone of Origin. Hindi inaasahan ni Zephyr na may aagaw nito sa kanya. Bukod dito, napakalakas nito kaya hindi nito binigyan si Zephyr ng pagkakataong lumaban. Emph. Agad na nagpakawala ng malamig na suntok si Zephyr sa harap ng ganitong paraan. Gamit ang flash shining, naiwasan niya ang isang palad na parang multo. Bang! Habang umiiwas si Zephyr, sa guwang, malinaw na makikita na ang isang palad na may 5 daliri ay parang kuko ng dragon, na nag-iiwan ng 5 malalalim na gasgas sa espasyo nang hindi tamaan ng target. Hindi lang nito nataman ang target nito, ngunit 5 malalalim na marka ang napunit nito sa espasyo. Sapat nang isipin kung gaano ito kaganda at kakilakilabot kung makahawak ito ng isang tao. Sandaling lumakas ang malamig na aura sa mukha ni Zephyr. Isang malamig na kislap ang dahan-daang sumilay sa kanyang mga mata. Sa lugar na iyon, 2 figure ang dahan-daang lumitaw. Kabanata 1109. Isang lalaki at isang babae sila. Isa sa kanila ay may gumagalaw na figure. Bagamat ang kanyang magandang mukha ay natatakpan ng manipis na patong ng gasa at walang makakakita sa kanyang tunay na mukha, ang kanyang mainit at pinong katawan ay sapat na upang magkaroon ng walang katapusang imahinasyon ang mga tao. Ang kanyang maselang katawan ay natatakpan ng balabal. Ang malapad na balabal ay sumasayaw kasabay ng hangin, paminsan-minsan ay gumuguhit ng mahina at kaaya-ayang arko. Kahit sa magandang figure nito, mahuhulaan na ng isa na ang babaeng ito ay dapat na isang kahanga-hangang kagandahan. Gayunpaman, kumpara sa ibang mga kagandahan, ang babaeng ito ay may bahagyang alindog. Nang makita ang babaeng ito, bahagyang naantig ang puso ni Zephyr, at lubos na gumaan ang kanyang mukha. Sa mga karanasan ni Zephyr, tanging si Fan Fengyi lamang, na nagmula sa Jalan Pure Land, ang maaaring magkaroon ng ganitong kaakit-akit na aura sa paligid niya. Kahit natatakpan ang kanyang magandang mukha, may bahid pa rin ng pagkagulat sa kanyang magagandang mata. Malinaw na hindi niya inaasahan na makikita si Zephyr dito. Kung tungkol sa ibang tao, isa itong binata. Sa pagitan ng kanyang mga kamay, mayroong isang uri ng pambihirang aura na dumadaloy sa kanyang katawan. Kumislap ang mga mata ng kabilang panig, at ang kanyang mukha ay may bahid ng arrogant. Nang makita niyang hindi niya nasalo ang bato, biglang nanlamig ang kanyang mapagmataas na mukha. Si Junior Brother Kanba. Sa wakas ay ibinuka ni Fan Fengyi ang kanyang bibig at sumigaw. Ang kanyang nakabibighaning boses ay agad na parang isang nagyayelo at nagliliyab na bukal na dahan-daang dumadaloy sa puso ng isang tao. Kaagad, isang mahinang mainit na pakiramdam ang sumulpot sa puso ng isang tao. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo. Nakangiting sabi ni Zephyr. Walang anumang sama ng loob si Zephyr sa Fan Fengyi na ito.
Bukod pa rito, para sa isang magandang babae, walang sino man ang pipiliing kamuhian siya. Magaling yan. Bakit ka nandito? Nang makita si Zephyr, halatang tuwang-tuwa si Fan Fengyi. Agad na nagsimulang mag-usap ng malapitan ang dalawa. Gayunpaman, naging dahilan ito upang lalong maging malungkot ang ekspresyon ng binata. Lalo na nang makita niya ang palakaibigang pag-uugali ni na Fan Fengyi at Zephyr, at nag-alab ang kanyang galit. Isa siyang walang kapantay na eksperto na may pambihirang kakayahan at katayuan. Matapos makilala si Fan Fengyi, nagkaroon siya ng magandang impresyon dito. Bagamat nakasuot ng belo si Fan Fengyi, hindi pa rin ito natatakpan ang kanyang magandang aura. Ito rin ang dahilan kung bakit itinuring ng lalaking ito si Fan Fengyi na bawal. Sa kanyang paglalakbay, inasikaso rin niya ang interbensyon ng iba't ibang makapangyarihang kabataan. Gayunpaman, ang pagpapakita ni Zephyr ay nagparamdam sa kanya ng matinding selos. Sa wakas ay nagawa na niyang makipagtulungan kay Fan Fengyi. Sa kanyang paglalakbay, plano ng binata na mag-iwan ng magandang impresyon, ngunit sino ang mag-aakala na sa sandaling ito, matutuklasan niya na ang relasyon sa pagitan ni na Zephyr at Fan Fengyi ay napakalapit. Kahit tila bata pa ang kasalukuyang Zephyr, siya ay 16 o 17 taong gulang lamang, ngunit para sa kanya, ang matinding pakiramdam ng pagbabante ay patuloy na tumataas. Habang iniisip ito, ang mukha ng binata ay nagsimulang maging mas hindi nasisiyahan. Ang mahinang pagsinghot ay sa wakas ay nagpaalala kay Fan Fengyi ng binata sa kanyang tabi. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa binata nang may ekspresyon ng paghingi ng tawad. Pasensya na talaga, Kuya Shonli. Dahil sa kapabayaan ko kaya nakalimutan kong ipakilala siya sa iyo. Junior Brother Kan, ito si Senior Brother Shonli at ang kanyang lakas ay napakalakas. Kuya Shonli, ito ang matalik kong kaibigan. Zephyr Kan, nakababatang kapatid na Kan. Kabanata 11:10. Nang marinig ang pagpapakilala ni Fan Fengyi, agad na napasigaw si Zephyr ng mapait sa kanyang puso. Mukhang makatuwiran ang pagpapakilala ng batang babae, pero dinagdagan pa niya ng salitang, matalik na kaibigan, nang ipakilala niya ito. Kailan pa naging ganito kaganda ang kanilang relasyon? Tila 3 o 2 beses pa lang silang nagkita. Paano sila naging matalik na magkaibigan? Halatang ayaw ng batang babaeng ito na makasama itong si Shonli, kaya sinabi niya ito para lalong pag-ibayuhin ang contradiction sa pagitan nilang dalawa. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Zephyr ang mapait na mapatingin kay Fan Fengyi. Totoo nga, mula sa maganda at maliit na bibig ng kabilang panig, malinaw na makikita ang isang pilyong arko na unti-unting kumakalat. Ang puso ng batang babaeng ito ay malinaw na puno ng kasiyahan. Nang makita ang ekspresyon ng babae, hindi lamang mapait na napangiti si Zephyr, kundi malinaw din na nakaramdam siya ng nakakakilabot na aura na unti-unting dumadaloy mula sa kabilang linya na si Shonli. Napakalinaw ng aura na ito, at masasabi pang ang hindi ito sinasadyang natakpan ng kabilang panig. Hindi ko inaasahan na si Junior Brother Zephyr pala. Narinig ko na ang tungkol kay Junior Brother Kan. Sinasabing sa murang edad pa lang ni Junior Brother Kan ay mayroon ng walang kapantay na kakayahan. Nakakatuwa talagang makita ka ngayon. Hanggat magsisikap ka, natural na magiging eksperto ka sa hinaharap, at maaaring posible pang ang maging master ka sa hinaharap. Ang mga salitang ito ay tila walang problema, ngunit malinaw na may tono ng pagtuturo ang mga ito. Ang ganitong uri ng tono ay nagmula sa mga bibig ng mga matatanda. Gayunpaman, ngayon, lumitaw ito sa isang binata, dahilan upang bahagyang kumunot ang kilay ni Zephyr. Sa simula, ayaw ni Zephyr na mapagitan ang kabilang partido at si Fan Fengyi, kaya hindi siya interesado rito. Gayunpaman, sa mga sinabi ng lalaking ito, agad na nagalit si Zephyr at bahagyang ngumiti. Salamat sa iyong papuri, Kuya Shonli. Hindi maalat o malamig ang tono nito, ngunit may taglay itong mas mayabang na saloobin kaysa sa isang ordinaryong tao. Nang makita niya ang saloobin ni Zephyr, kinuyam ni Fan Fengyi ang kanyang mga labi at bahagyang gumalaw. Bagamat hindi pa niya gaanong nakikilala si Zephyr, mayroon siyang pangkalahatang pagkakaintindi sa misteryosong kabataang ito.
Noong una silang nagkita, akala pa rin niya ay hindi gaanong naiiba si Zephyr sa mga henyong martial arts practitioner na iyon. Mas malakas lang ito sa kakayahan. Gayunpaman, nang malaman niya ito kalaunan, naging interesado at mausisa si Fan Fengyi tungkol kay Zephyr. Umasa ang kabilang panig sa kanyang makapangyarihang paninindigan upang direktang sumugod sa hanay ng siyam na dakilang disipulo sa antas ng hari. Ito ay isang bagay na maaaring isipin ng mga ordinaryong tao na swerte, ngunit hindi iyon ang iniisip ni Fan Fengyi. Bukod pa rito, mas lalong naunawaan ni Fan Fengyi na kahit na ang tila mahinang binata na ito sa harap niya ay karaniwang kalmado at tila napaka-ordinaryo, sa katotohanan, ang kanyang kayabangan ay higit na nakahihigit sa isang ordinaryong tao. Ang ugali ni Xionli na ito ay tiyak na magagalit kay Zephyr. Lumabas na ang kanyang ideya at paghatol ay ganap na tama. Hindi inaasahan ni Xionli na ang ugali ni Zephyr ay magiging walang pakialam, na lalong nagpagalit sa kanya. Fengyi, dapat tayong magmadali at maghanap ng mga kayamanan. Ang espasyo rito ay pambihira. Maraming sukdulang kayamanan sa loob nito. Kung magtatagal pa tayo, tiyak na hahayaan nating manguna ang iba. Bagamat labis niyang kinamumuhian si Zephyr, alam din ni Xionli na kung gagawa siya ng hakbang sa oras na ito, tiyak na may inis ito kay Fan Fengyi.